Ang Psalm o Awit 127, isa po itong wisdom psalm. Wisdom psalm. Ito po ay ina-attribute kay King Solomon at ito pong psalm na ito ay nagtuturo kung papaano tayo mamuhay ng may katalinuhan sa mga everyday affairs natin. At hindi lamang po ito wisdom psalm, kundi ito po ay tinatawag ding a song of ascent. Ibig sabihin, ito raw pong psalm na ito ay inaawit habang yung mga pilgrims, Jewish pilgrims, ay paakyat sa Jerusalem, doon sa temple, para sumamba sila sa Diyos. So just imagine, yung pong mga pilgrims, ng mga Jews na pupunta sa temple, Jerusalem, pag nakita na nila yung temple, paakyat sa Jerusalem, inaawit nila itong psalm na ito. At diyan po sa kanilang pag-awit na yan, ay pinapaalala nila sa kanilang sarili kung bakit sila sasamba sa Diyos. Okay? At inaawit nila yung mensahe ng psalm na ito. At ano ang mensahe ng psalm na ito? Well, all efforts are in vain without the Lord. Just imagine, ito pong mga pilgrims dito, habang paakyat sila, nire-remind nila yung kanilang sarili kung bakit sila sumasamba. Sumasamba sila dahil alam nila yung katotohanan ng psalm na ang lahat ng ating mga ginagawa ay walang kabuluhan kung wala ang Panginoon. Kaya sumasamba sila. Nagtatravel sila ng malayo para hanapin nila ang mukha ng Diyos, para makuha nila ang biyaya ng Diyos. Now, yan po ang gusto kong pag-usapan natin. Now, yung pong bahay na tinutukoy, na binibuild dito, ay maaari din po nating i-interpret na anumang project na maaari nating i-build sa ating buhay. Yung bahay na tinutukoy na binibuild dito, pwede po nating i-interpret siya sa anumang project na maaari nating gustong i-build. Halimbawa, family. Okay? Career. Business. Relationship. So, anumang project pwede nating ilagay doon sa interpretation ng bahay na yon. Okay? Now, pero magfo-focus po tayo sa ating family ngayong pong araw na ito. Now, 3 bagay ang gagawin natin sa ating pamilya na mawawalan ng kabuluhan kung mag-a-attempt tayo sa ating sarili lamang tayo aasa. 3 bagay po na ginagawa natin sa family natin na mawawalan po ito ng kabuluhan kung wala po ang bendisyon, pagpapala ng Diyos. 3 bagay. Isa, ang una po dito is protection. Protecting our family. Yung pong pangalawa is provision. Yung pong pagpo-provide natin sa ating family, and then yung pangatlo is raising children. Itong 3 pong ito ang ginagawa natin para po sa ating pamilya. Pero pag wala po ang bendisyon, pagpapala ng Diyos, lahat ng efforts natin ay walang kabuluhan. Now, tayo pong mga tao, as humans, meron tayong sinful tendencies. Ibig sabihin ng sinful tendencies, meron tayong kaugalian na madali tayong malihis sa Diyos. Dahil tayo ay merong likas na makasalanan. Na madali tayong makalimot sa Panginoon na hinahanap natin ang kanyang blessing, lalong-lalo na tayo ay marunong, tayo ay madiskarte, tayo ay masipag. Akala natin, hindi na natin kailangan ng bendisyon ng Diyos. Kaya mahalaga na malaman natin at ipaalala po sa atin ang nilalaman nito pong psalm na ito. So ano po ang dapat nating laging alalahanin na pinapaalala at itinuturo ng psalm na ito? Number 1, una, ang mga good intentions po natin at yung mga hard work natin are not enough for success. Isa po yan sa pinapaalala ng awit na yan. All our good intentions and all our hard work are not enough to give us success. Now, yung verse 1 po na binasa natin, hindi tayo tinuturo ang maging irresponsable.
Hindi rin tayo tinuturuang maging tamad. Okay? Sabi nga ng Bible, ang isang dahilan ng kahirapan ay katamaran. At ang reward ng kasipagan ay pagiging mayaman. So, hindi sinasabi ng verse 1 na maging irresponsible tayo, na sa Diyos na lang natin ipagtiwala ang lahat ng bagay. At maging pwede tayong maging tamad at ang Diyos na lang ang bahala sa atin. Hindi po yan ang tinuturo ng verse 1. Dito po sa binasa nating talata, yung builder, kailangan niyang mag-build. Kailangan niyang magbigay ng labor, kailangan niyang magtrabaho. Tapos yung watchman na nagbabantay sa syudad, ay kailangan magpuyat siya, kailangan hindi siya tutulog-tulog. Okay? Kung magbabantay siya doon sa city. Pero kung doon lamang siya magtitiwala sa kanyang effort, sa kanyang pagpupuyat, na hindi siya magtitiwala sa providence ng Diyos, ibig sabihin ng providence, sa pamamahala at pagpapala ng Diyos, lahat ng kanyang pagpupunyagi, lahat ng kanyang efforts ay mawawalan ng kabuluhan. Why? Kasi sabi ng verse 1, unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Ang salitang in vain, ibig pong sabihin yan, no effect. Okay? Kahit na ang isang tao ay magsisikap siya, kahit na ang isang tao ay madiskarte siya, kung wala ang blessing ng Panginoon, no effect. In vain. Walang success. Nang ibig sabihin, yung efforts na ibibigay niya para maabot niya yung kanyang naisin sa kanyang effort, walang effect. Yun po ang sinasabi ng Psalm. Yun ang dahilan kung bakit yung mga pilgrims are traveling far enough so that they will have the blessing of God with the efforts. Okay? Kasi alam nila yan. Halimbawa po, you are building your family. You are building your family because you want a family that is happy, that is supportive, and that is strong. Okay? Pero, kung hindi mo naman pinapractice ang principles ng Diyos, hindi ka nagtitiwala sa kanyang pangangalaga, sa kanyang providence, at sa kanyang pagproteksyon, your efforts will be of no effect. Yun po ang sinasabi niya. Hindi ba pinapaalalahanan tayo ng Panginoon o winawarningan tayo ng Panginoon doon sa kanyang parable of the wise and foolish builders? Naalala niyo yung parable ng Panginoon? Hindi ba winawarningan tayo ng Panginoon na ang isang taong hindi niya pinapractice ang turo ng Panginoon ay tulad siya ng isang hangal na tao na nagtatayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Okay? Pag daw nakikinig tayo ng salita ng Diyos, pero hindi naman natin ito ina-apply sa ating pamumuhay, tulad tayo ng isang taong nagtatayo ng bahay sa buhanginan. Just imagine, ilalagay mo ang lahat ng efforts mo sa isang bahay mo, pero hindi mo inaayos ang pundasyon nito. Lahat ng efforts mo, pag hindi ka nagtitiwala sa Diyos, hindi mo sinusunod ang kanyang mga salita, will be gone. Okay? Ganyan po ang sinasabi ng Psalm. Unless the Lord builds the house, those who build it are building in vain. Sa atin, ang application po dyan, mga kapatid, ay dapat sinusunod natin ang aral ng Panginoon. Okay? Dapat, ang naririnig natin sa Diyos, pinapractice natin. And when we are practicing what we are learning from the Lord, we are building our house on solid foundation. Okay? Yan po ang sinasabi ng Psalm. Pero pag hindi, anumang effort mo, anumang strategy mo, pero hindi mo sinusunod ang aral ng Panginoon, you're just wasting all the efforts. Meaningless. Meaningless. Okay? Kanya po, if we want to build our family, I'm sure, mga ama ng tahanan, mga ina ng tahanan, you want to build a strong family. You want to build
a supportive family, what will you do? Well, ayon po sa Psalm, sa lahat po ng efforts natin, let us do our job. Let us do our best. Gawin natin ang dapat natin gawin. Pero, we have to take God into account. Huwag tayong magtitiwala sa efforts natin. Huwag lang tayong magtitiwala sa strategy natin. Let us always take God into account. Kailangan nagtitiwala tayo sa Panginoon. Matapos natin gawin ang lahat na kaya natin gawin, ipagtiwala na natin sa Diyos ang success. Because without the Lord's blessing, lahat ng efforts natin, wala pong success yan. Let us rely on His providence. Matapos natin gawin ang lahat, nagplano tayo, nagtrabaho tayo, para i-build natin ang strong family, stable family, huwag natin kalilimutan, ang blessing ay nasa Diyos. Ang huling salita ay sa Diyos. Now, tungkol naman sa protection, yun pong una, makita natin yung provision, yung pong building. Now, tungkol sa protection, ito naman ang sabi ng Psalm. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. Meron po akong kilalang magulang na nagpaplano po siya para sa future ng kanyang mga anak. Kinuha niya ng medical insurance, kinuha din niya ng educational insurance yung mga anak niya para ma-secure niya yung future ng kanyang mga anak. Pero isang araw, yung pong anak niya, natulog, hindi na gumising. This is a true story. Hindi na gumising yung anak niya. Ang mga salita niya, sabi niya, mabuti pang nalugi na lang ako sa aking negosyo. Huwag lang akong mawalan ng anak. You see, mga kapatid, yung efforts natin in protecting our family will be in vain kung hindi natin isasaalang-alang ang blessing ng Diyos. All the money in the world, all the bank accounts na punong-puno ng pera, sabihin nyo para sa family nyo, huwag ko kayong magtitiwala dyan. Hindi ko sinasabing pamigayin yung pera nyo. Huwag nyong ilalagay ang inyong tiwala sa inyong efforts. Kasi unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. With all our diligence, with all our carefulness, with all our efforts, do not neglect God's providence and blessing. Sabi po sa Proverbs 21, all your brilliant wisdom, clever insight will be of no help at all if the Lord is against you. You can do your best to prepare for the battle, but ultimate victory comes from the Lord. Ang dapat po nating tiyakin, mga kapatid, ay ito. With all the efforts that we are doing for our family, tiyakin natin, the Lord is with you. The Lord is not against you. If the Lord is with you, your efforts will earn the reward. But if the Lord is against you, because you are neglecting Him, you are not following His precepts, wala pong efforts ang uubra kahit na po kayo masipag if the Lord is against you. Okay? Just imagine, ito ang dahilan kung bakit yung mga pilgrims pumupunta dun sa Jerusalem. Because they know this. Alam nila ito. Okay? Okay? Kaya nga, pag pumupunta kayo sa Sunday dito, dapat alam din yan. Oh, bakit tayo mag-church? Because kung walang blessing ang Panginoon, lahat ng efforts ko, mawawalan ng kapuluan. Lahat ng ginagawa ko para sa aking pamilya, kung hindi panig sa akin ng Diyos, wala lahat ng efforts ko. Dapat po alam natin bakit tayo pumunta sa church. Now, pangalawa na itinuturo ng Psalm na ito, our sacrifices will be meaningless
without the Lord's favor. Now, yung verse 2 po ay tungkol sa provision sa ating family. Now, to provide for our family, kailangan po nating magtiwala sa blessing ng Diyos, hindi lamang po sa ating skill and strategy. To provide for our family po requires time and thought. Kailangan ng oras yan. Kailangan mo magtrabaho at kailangan mo mag-isip para makapag-provide ka sa ating family. Ito po, pero ito po, hindi po ma-achieve ito kung walang favor ang Panginoon. At hindi rin po ito swerte-swerte. Hindi po yan swerte-swerte. Ito ang reminder ng psalmist. Sabi po sa verse 2, "It is vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for He gives to His beloved sleep." Now, karaniwan po, yung mga maagang gumising, ay maaga rin po silang matutulog. Okay? At karaniwan din, yung namang late matulog, hindi rin maagang gumigising. Pero po itong taong sinasabi ng psalmist, handa po siyang maagang magising at handa rin po siyang late kung matulog dahil sa isip niya, baka magkulang siya. O kaya, hindi sapat sa kanya ang sapat na. Okay? I-deprive niya yung kanyang sarili ng tulog. I-deprive niya yung kanyang sarili ng refreshment, ng kaginhawaan sa katawan para lamang sa kanyang family. To provide for family. Pag tinanong mo, bakit mo ginagawa yan? Aga mong magising, late ka ring matulog. Nagtatrabaho ka na, 8 hours a day. Clock in ka ng alas 9, time out, magta-time out ka ng alas 5, tapos pag uwi mo pa, nagbabalot ka pa ng lumpia. Nagbabalot pa ng candy. Sasabihin ng anak, tay, nay, tay, matulog na po kayo. Hindi, kulang pa yung sweldo ko. Okay? Maaga kong magising kasi overtime. Maaga. Okay? Tapos sa gabi, meron pa siyang sideline. Okay? Para yung nanay ko. Yung nanay ko nun nagtuturo na. May dala pang ice candy sa school. Dala-dala pa namin yung isang ice box ng ice candy. Kasi kulang daw. Okay. Now, the psalmist, ito pong psalmist na ito, sabi niya, this is meaningless. This is senseless. Walang kabuluhan ito. Na dinideny mo ang sarili mo ng bodily refreshment, ng tulog, ng pagkain, okay? That is senseless. If you are the child of God, kung anak ka ng Diyos. Tapos ang senseless din ito, yung work na dapat ini-enjoy natin dahil yan ang araw-araw natin ginagawa, dahil sa anxiousness, because of anxiety, dahil nag-iisip tayo, baka kulang, yung work na dapat ini-enjoy natin, nagiging laborious toil na. Okay? Okay? Yan ang sabi dun sa NASB, yung NASB, eating the bread of painful labors. Okay? Ang kinakain daw, ang tatak ng kinakain niya ng tinapay, hindi gardenia. Kapagalan. Kumain na kayo ng gardenia, ang tinapay, ang tatak, kapagalan. Yan ang sinabi ng NASB. No? Eating the bread of painful labors. Ibig sabihin, hirap na sa pagtatrabaho. Okay? At yung ESV naman, sabi niya, the bread of anxious toil. Okay? Ito naman, iba yung brand naman ng kinakain niyang tinapay, anxious toil. Ibig sabihin, sobrang pagtatrabaho dahil sa sobrang pag-alaala. Baka kulangin. Alam ho ninyo kung kanino nangyayari itong ganito. Sa isang taong walang blessing ang Diyos. Sa isang taong hindi nagtitiwala
sa Panginoon. Okay. Laging nag-aalala at sobra kong magtrabaho. Okay? Pag wala ang blessing ng Panginoon, ganyan ang kasasapitin ng isang tao. Now, why is this meaningless? Sabi yan, it is meaningless. Walang kabuluhan. There are two reasons. Yung ESV, ito po ang sabi, because this is meaningless, because the Lord gives to His beloved sleep. Okay? Ang tao raw pong mahal ng Diyos, nais pagpahingahin ng Diyos. Pag mahal ka ng Diyos, sabi ng Diyos, anak, matulog ka na. Okay? Hiwan mo na yung lumpia. Okay? Mahal kita. Kaya matulog ka na. Pag mahal ka ng Diyos, kapatid, gusto ng Diyos, matulog ka. Okay? Matulog ka. Isa pong halimbawa sa Bible, alam ho ba ninyo, dahil sa pag-ibig sa atin ng Diyos, pinagpapahinga tayo ng Diyos. Ang Sabbath law, isa ito sa pag-uusapan natin mamayang hapon. Ang Sabbath law, yan po ay ibinigay ng Diyos sa atin para magpahinga tayo. Gusto kong basahin yung Sabbath law. Exodus 20. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work. Okay? Tingnan nyo, yung work-rest cycle. Work-rest cycle. 6 days of work, 1 day rest. That is a cycle. Ganyan tayong nilikha ng Diyos. Kaya, binigay niya yung Sabbath law sa atin. Nilikha tayo ng Diyos, 6 na araw lang tayo magtatrabaho sa isang linggo, 1 araw tayong magpapahinga. Okay? That is a cycle. Okay? Meron nga po akong saying, nag-invento ako ng saying dahil dito eh. Pero ang saying dito, totoo ito, hindi ito alamat. Okay? Pakiramdam ay gumiginhawa pag alam na magpapahinga. Isipin niyo yung saying ko yan. Pakiramdam mo ay gumiginhawa dahil alam mong ikaw ay magpapahinga. Pag po nagtatrabaho kayo, walang katapusan ng trabaho nyo, 9:00 pa lang, pagod na kayo. Pero kung alam nyong magpapahinga kayo, may point na kayo ay titigil dahil magpapahinga kayo, okay lang. Di ba? Pero pag nagtatrabaho kayo, tuloy-tuloy, alam nyong wala kayong rest day. Monday pa lang, pagod na kayo. Kaya tama ang Panginoon. Sabi niya, habang nagtatrabaho ka, remember the Sabbath day to keep it holy. Practicein po ninyan. 6 days work, 1 day rest. Okay? Habang nagtatrabaho ka, Monday, Tuesday, Wednesday, Sunday magre-rest ako. Ganado ka pa Wednesday. Kasi alam mo, Sunday magre-rest ka. Pero, hindi ka mag-church. Hindi ka magre-rest. Kasi sabi mo, sayang ang kikitain. Baka kulangin. Kanya, Tuesday pa lang pagod ka na. Bakit? Kasi hindi ka magpapahinga. Pero pag alam mong magpapahinga ka dahil pinapahinga ka ng Panginoong Diyos, malakas ka. Baka Thursday, ganado ka pa. Di ba totoo yan? Kaya sabi ng Diyos, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you work, 1 day you rest. Pinagpapahinga ka ng Diyos. Kung mahal ka ng Diyos, sabi ng Panginoon, anak, matulog ka. Okay? That is the reason number 1. Reason number 2, ito naman yung NASB version. For He gives to His beloved even in His sleep. Ito naman ang sagot ng Panginoon doon sa mga nag-iisip, baka kulangin pag hindi ako nagtrabaho. Baka kulangin pag ako'y nag-rest day.
Sayang ang kikitain. Sunday, double pay. Ito ang sabi ng Diyos. Anak, dahil mahal kita, kahit natulog ka, magpo-provide ako para sa iyo. Yan ang sabi ng Diyos. Yan ang NASB version. For He gives to His beloved even in His sleep. Ang mga iniibig po ng Diyos, pagkakalooban habang natutulog. Yan ang sabi ng Diyos. Okay? Now, ang ganda po nitong si-share ko sa inyo. Alam niyo ba yung Genesis account, yung creation account? I read this one time and it gave me an idea, a concept in working. No? Sa Genesis account, ang reckoning po ng day, ay ang day nagsisimula sa gabi. Ang araw nagsisimula sa gabi. Tapos, nagpapatuloy dan hanggang umaga. Sa Genesis, mababasa niyo yung ganito. And there was evening, and there was morning, one day. Tapos, and there was evening, and there was evening, and there was morning, the second day. Ang reckoning po ng day sa Genesis, nagsisimula po sa gabi, kung saan natutulog tayo, at pagkatapos magpapatuloy yon sa umaga, kung saan gigising tayo. Ang ibig pong sabihin ganito, habang natutulog tayo, ang Diyos gumagawa. Okay? Gumagawa na ang Diyos. Sabi nga ng Bible, ang Diyos hindi natutulog. Okay? Tapos, pagkagising natin sa umaga, magjo-joy na lang tayo doon sa pinasimulan na ng Diyos. Get the idea? So, ang reckoning ng day, nagsisimula sa gabi kung saan pinatutulog tayo ng Diyos. And then, paggising natin sa umaga, anak, gising na. Sumama ka na sa akin. Nagsimula na ako nung gabi. That's the idea. Kaya pinatutulog tayo ng Diyos. Okay? Hindi tayo pinupuyat ng Diyos. Kaya tingnan mo yung mga call agent. Yung natutulog sila sa umaga, sa gabi sila nagtatrabaho. Mga abno. Matataba. Tapos may alta presyon. Yung anak ko si Norman, pinatigil namin kasi kumakabog yung sumobra yung kabog niya kasi natutulog siya sa araw. Hirap matulog sa araw ha. Tapos sa gabi naman, hirap magtrabaho sa gabi. Okay, tapos kain ng kain para magising. Kaya pag lumabas sa boot niya, oy, ano nangyari sa'yo? Kasi kakain na para magising. That is not the way God created us. Okay? Kaya po yung mga nagtatrabaho sa inyo, hanapin niyo yung trabahong ayon sa Bible. No? Pag lumabas ka, para kang si Dracula. Hindi ka makakilala. Kasi trabaho ka sa gabi, pinipilit mo magising sa gabi. No? Para sila sabi, Lord, sinasamahan kita. Hindi anak, ako araw at gabi ako, pwede ako pang araw at gabi, ikaw pang araw ka lang. Parang yung mga, pumunta tayo sa, yung mga malilit na, yung nocturial. Sa Iloilo ba yun? Si Cebu. Yung Tarsier. Kaya pala nocturial yun. Kaya pag dumilat na kagano'n, kasi pag pumasyal ka, tatapikin ng tourist gagano'n mabibigla. Kasi dapat natutulog sila nung araw na yun tayo naman, dahil gusto nating magpa-picture, gano'n yun. Kaya dito po, sabi ng Panginoong Diyos, for He gives to His beloved even in His sleep. That's the idea. Kaya lahat po ng concern natin, kaya ano po ang concern natin dapat? Ito ang concern natin. Kung mahal ka ng Diyos, sabi ng Diyos, anak, matulog ka. Kung mahal ka ng Diyos, sabi ng Diyos, anak, kahit natulog ka, I will provide for you. Huwag kang mag-alala. Okay, bukas ka na magtrabaho, I made you, pang-araw ka. Okay, ano ang concern natin dapat? Ang concern natin is to keep ourselves in the love of God.
Ingatan natin ang ating mga sarili na tayo ay nasa pag-ibig ng Diyos. Pag tayo po ay nasa pag-ibig ng Diyos, yung pong normal day's work is enough. 8 to 5 is enough. Okay? Yung overtime is unnecessary. Okay? At yung pong tulog natin, hindi natin ikokompromiso. Hindi natin sa sacrifice. When we are in the love of God. Okay? And you don't have to be a victim of insomnia because of anxiety. Okay? Alam mo ninyo, ito yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew 6:33. Ang Matthew 6:33 po, ito po ay tungkol sa keeping ourselves in the love of God. Anong sabi ng Matthew 6:33? Sabi ni Jesus, when He was talking about food, when He was talking about clothing, sabi niya, do not worry about these things. Dahil ang mga pagano, ito ang laging pinangangambahan nila, pero kayo'y mga anak ng Diyos. Ano ang sabi ng Panginoon? Ngunit, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. That's how we keep ourselves in the love of God. Hahanapin muna raw natin ang kaharian ng Diyos, na pagharian tayo ng Diyos. Na tayo mamuhay ayon sa kanyang katuwiran, hindi sa ating katuwiran. May katuwiran ng Diyos, huwag nating ipilit yung katuwiran natin. Pag namumuhay tayo ayon sa katuwiran ng Diyos, ayon sa salita ng Diyos, sabi diyan, idadagdag na lang. Hindi mo na hahanapin, idadagdag na lang. Ibibigay na lang ng Diyos sa iyo yun. Pinaghaharian ka na ng Diyos, namumuhay ka na ayon sa kanyang kalooban, and then, you are well provided for. Yun po ang pangalawang tinuturo sa atin ng psalmist. So, malibang ang Panginoon ang magpala, dalawa po ang walang kabuluhan. Una, yung good intentions natin and hard work are not enough for success. Pangalawa, yung mga sacrifices po natin, walang effect pag walang blessing ang Panginoon. And then, ano pa po, o saan pa natin kailangan ang blessing ng Panginoon? Ito na po yung pangatlo. Dito na po ako magfo-focus pa in raising our family. Dito pa rin natin kailangan ang blessing ng Panginoon in how we raise the family. Sa Psalm 127 po, dito siya nagtatapos about raising a family. Kasi wala pong kabuluhan yung mga nauna kung hindi buo ang pamilya. Walang kabuluhan yung efforts natin. Walang kabuluhan yung sacrifices natin kung hindi buo ang pamilya. Kanya, we have to seek the blessing of the Lord for our family. Ano po ang kailangan? Una, kailangan pong biyayaan tayo ng mga anak ng Panginoon. Yung una. Yan po ang una. Behold, sabi niya sa verse 3, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb, a reward. Okay? Ang mga anak daw po ay pamana, hindi parusa. Okay? Ulitin ko Ang mga anak daw po ay pamana sa mga magulang, hindi parusa. Okay? Hindi po parusa. Sila raw po'y gantimpalang mula sa Panginoon. Now, gusto ko pong i-remind po ang mga nagpe-pray ng mga anak dito. Una, dapat may asawa ka, okay? Okay. Ang mga anak po, sabi ng Bible, kaloob ng Panginoon. They are gifts. Hindi po bunga ang mga anak ng ating fertility o ng ating virility. Ibig sabihin ng virility, hindi dahil malakas tayo o macho tayo. Kaya po nagkakaanak yung mag-asawa, of course, kailangan, kasi silang magsama, pero tandaan po ninyo, ang mga anak ay galing sa Diyos. Kung alam ninyo, kayong mga couples dito, pwede kayong magsiping na mag-asawa, pero wala sa timing, wala rin. Okay?
Kaya malalaman mo na ang mga anak ay pamana ng Diyos. They are gifts from God. Hindi po sila mga parusa. Now, pangalawa na dapat po mangyari, kailangan po, pag binigyan na tayo ng anak ng Panginoon, hubugin natin sila. Kailangan ng hubugin natin sila. Sabi dyan sa verse 4, like arrows in the hand of a warrior are the children of one's youth. Now, inihambing po yung mga anak sa arrows. Okay? Ang mga arrows po, hinuhubog yan. Ibig sabihin, yung mga anak po natin, kailangan nating hubugin natin sila sa kanilang paglaki. Hindi po natin sila basta-basta hinahayaang lumaki. Okay? Nagpo-provide ka ng pagkain, provide ka ng education, o bahala ka na anak kung anong gusto mo sa buhay. Hindi ganyan. They're like arrows. Arrows in the hand of a warrior. Ibig sabihin, they have to be molded. Kailangan hinuhubog sila. Hindi basta-basta hinahayaang lumaki. O ito yung gadget, o ito yung allowance mo, o naka-enroll ka na. Bahala ka na sa buhay mo. Hindi ganon. They're arrows. Hinuhubog sila. Kaya po kaya sa Ephesians 6:4, sabi niyan, at mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Now, pansinin niyo, akayin ninyo sila. Akayin ninyo sila sa aral at disiplina ng Panginoon. Akayin sila. Responsibilidad po ng mga magulang ang pag-akay sa kanilang mga anak sa Panginoon. Yung church po, tumutulong lamang ito, pero ang kahuli-hulihan pong responsible sa ating mga anak ay tayong mga magulang. Okay? Tayo po. Now, pag hinuhubog natin yung ating mga anak ayon sa aral at disiplina ng Panginoon, binibuild natin ang ating family. Under God's blessing. Yun po ang tinuturo ng psalmist dito. Binibuild natin. Pag yung mga anak natin, tinuturuan natin, hinuhubog natin sila. Okay, now, quiz. Anong mahalaga, church o outing? Miss Universe question, number 1. Okay. Anong mahalaga, church o family outing? Galing talaga. Talagang pag kayo nag-Miss Universe, mananalo kayo. Of course, church is important. Okay? Pero bakit yung ibang mga magulang, pag may outing, dapat yung anak kasama. Pero pag sa church, pwedeng hindi kasama. Naisip niyo na yun? Okay. Selfie pa. Sunday. Nasaan? Pero yung anak niya ngayon, kasama sa outing, hindi niya nakakasama sa church. Ano? Okay. Pero sa outing, bis kayo. Alis tayo. Saan tayo? Boracay! Yeah! Pag Sunday, sa church kami. Diyan lang kayo. Sa paglaki po ng inyong mga anak, ano ang gusto niyong gawin ng inyong anak na inyong ginagawa? Ano ang gusto niyong, sa paglaki ng inyong anak, ano po ang gusto niyong makita niyo sa inyong mga anak na namana nila sa inyo? Gusto niyo bang ang inyong mga anak ganito, paglaki nila, oy, ako galing. Tulad ako ng tatay ko, magaling ako sa negosyo. Oh, magaling tatay ko sa negosyo ako rin. Magaling ako sa negosyo. Naman ako ito sa tatay ko. Ganun lang ba? Okay, ganun lang ba? Hindi mo makikita sa anak mo na meron siyang takot sa Diyos. Nagtitiwala siya sa Diyos. At wala siyang ikukwento, yung mga tatay ko, nung nasa crisis yan, sa Diyos nagtitiwala yan. Kahit na busy yan, pag Sunday, nagcha-church kami. Kaya nakita ko sa tatay ko yun.
na kahit na anong problema niya, nag-church yan. Kaya ako, yun ang naman ako sa tatay ko. Malakas ang faith ko. Kasi yung tatay at nanay ko, nung malalit kami, kahit na anong problema natin, namin noon, yan ang nakita ko sa kanila. Ang nanay, tatay ko, nakita ko tuwing umaga, nagpipray yan. Kaya ako ngayon, nagpipray ako every morning. Yan. Alam mo ninyo, pag ganyan ang anak ninyo, you have done a good job. Kasi ipinamanan niyo sa kanila ang isang bagay na dadalhin po nila hanggang sa tumanda sila. Magkakaproblema ho yan, magkaka-crisis po yan, magkakaroon ng iba't ibang mga challenges sa buhay yan. Pag po nakuha nila ang inyong faith na buhay, na ipapakita nyo ngayon na buhay ang inyong faith, dahil nakita nila kung paano kayo humarap sa problema, paano kayo nabubuhay, nagpe-pray kayo, nagche-church kayo, and you do all those things, paglaki po ng anak nyo, sasabihin nyo, I did my job. You build your family. Ako, salamat po ako. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Si Lucas, yung apo ko, kinukwento niya yung mami niya. Lagi niyang nakikita kay mami niya, nagdi-devotion tuwing umaga. Yung apo ko. Si mami, sabi niya, early siyang wake up. Tapos paggising ko, pe-pray siya. Si Lucas yan. Saan ako nag-integration? Sa amin. Natutuwa po ako pag ganun nakikita ko. Kasi darating po ang panahon, magsasarili na po yung anak niyo. Ano ang gusto ninyong makita sa anak ninyo na nakuha nila sa inyo? Yung magaling lang sa business? Yung magaling lang dumiskarte? O yung pagiging malapit nyo sa Diyos? Yung pong pagiging malapit nyo sa Diyos, pagtitiwala nyo sa Diyos, yan po ang pamanang hindi po kayang kapain ng buhay na ito. Unless the Lord builds the house. Kaya sabi po, talata, verse 5, Blessed is the man who fills his quiver with them. He shall not be put to shame when he speaks with his enemies in the gates. Okay? Kung lumaki pong godly ang ating mga anak, may pagmamalaki po natin sila at hindi tayo mapapahiya. Okay? Yung godly pong sinabi ko, meron silang pagkatakot sa Diyos at nagtitiwala sila sa Diyos. Tapos, sabi po dyan, yung gate. Sabi niya, when he shall not be put to shame when he speaks with his enemies in the gate. Anong ibig sabihin yan? Yung gate po sa Israel, ito po ang lugar kung saan nagkakaroon ng transaction. Yung mga business transaction dun sa gate. Okay? Tapos, dun po nalalaman sa gate kung sino ang tama, kung sino ang mali. Ngayon, ano ang spiritual meaning po niyan sa atin? Ang spiritual meaning po niyan sa atin ganito. Pag ang mga anak po natin ay lumaking godly, nagtitiwala sa Diyos, may takot sa Diyos, sumusunod sa Diyos, paglaki po nila, hindi tayo mapapahiya doon sa mga enemies natin. Sino yung enemies natin? Ito yung mga hindi sumunod sa Diyos. Ito po yung nagpawalang bahala sa panuntunan ng Diyos na ipasa ito sa kanilang mga anak. Tayo, na nagpalaki sa ating mga anak ayon sa aral at disiplina ng Panginoon, hindi raw po tayo mapapahiya sa mga enemies natin sa gate. Okay? That's the spiritual meaning. Okay? Na pagdating ng panahon, pag lumaki na yung mga anak natin, nagkaroon ng family reunion. Sa family reunion mo makikita ito eh. Kung paano lumaki ang anak mo doon sa mga ibang kamag-anak mong hindi napalaki yung anak nila, magaling lang sila sa ibang bagay. Sabi nga kay June, bro, tingnan mo. I-compare mo yung mga anak mo doon sa mga anak ng mga kamag-anak nyo. Pag-reunion. Okay? Makikita mo ang layo ng diferensya. Yung mga anak mo mababait, yung mga anak mo masunurin, yung mga anak mo may plano sa buhay, pero yung mga anak na minsan yung kamag-anak mo, makita mo, no, minsan nakakahiya. No, palamura. Okay? Kung ano yung sinasabi. Okay? Kaya nga, sabi diyan, hindi ka mapapahiya pag nasa gate ka na. Kasi yung mga anak mo, may pagmamalaki mo sila.
Okay? Yan po ang dahilan kung bakit kailangan natin ang Panginoon sa bahay natin. Kailangan introduce natin ang mga anak natin sa Panginoon. Huwag lamang ninyong bigyan ng mga pangangailangan nilang material. Yan po ang sabi ng Psalm. Okay? Now, as I end, ito po ang challenge natin. Balikan ko lang, unless the Lord builds the house. Okay? Kung ginagawa na po ninyo ito, ituloy lamang po ninyo ito. Na kung pinalalaki po ninyo ang inyong mga anak at pilit po ninyong inaabot ang blessing ng Diyos sa inyo, with all the efforts, tuloy po ninyo with all diligence. Okay? Dahil alam ninyo, mas mabuti po ang ginagawa nyo kaysa doon sa hindi. Pangalawa application, kung nagfe-fail po kayo dito, repent and change your mind. Kung ang priority po ninyo, efforts ninyo, skill ninyo, doon kayo nagtitiwala, hindi nyo hinahanap ang blessing ng Panginoon, ang payo ko po sa inyo, you change your mind. Kasi ayon sa psalmist na ito, sayang ang effort mo. Kung hindi poprotektahan ng Diyos ang family mo. Ang good news naman po dito, kay Kristo, lagi tayong pwedeng magsimula. Yan po ang good news dyan. Pag nagkamali ka, mali ang priorities mo, pag binago mo ang isip mo, nagsisi ka, lumapit ka sa Diyos, patatawarin ka ng Diyos, pwede kang magsimula uli. At ituwid ang inyo pong ginagawa. And then the last application is this. Tiyakin lang natin na ang buhay po natin ay nasa tamang pundasyon. Sino po ang tamang pundasyon? Jesus Christ. Jesus Christ is the only foundation na iniligay po ng Diyos para sa atin kung saan pwede nating ilagay ang ating buhay. Sabi po ng Bible, therefore no one can lay a foundation other than the one which is laid, which is Jesus Christ. Sabi po ng Diyos regarding Jesus Christ, sa ating Panginoon, sabi po ng Diyos, inilalagay ko sa Sion ang batong panulok. Ang batong mahalaga at ang sino mang magtiwala sa Kanya ay hindi mapapaya. Yun po ang unang-unang tiyakin natin. Na nakatayo ang ating buhay, ang ating pamilya kay Jesucristo. Dahil si Jesucristo po ang siyang tunay na pundasyon na ibinigay sa atin ng Diyos nang sa ganon maging matatag tayo sa buhay. Okay? Tayo pong lahat ay tumayo, tayo manalangin. O Diyos, ayon po sa inyong mga salita sa amin ngayong umagang ito, ang mga efforts po namin ay mawawala ng kabuluhan kung wala po ang iyong bendisyon. O Diyos, kayo lamang po ang matatag na pundasyon. Kayo po ang namamahala sa lahat ng bagay. Kayo po at ang iyong kapangyarihan ang makapag-iingat po sa amin. O Diyos, salamat po sa pagpapaalala mo sa amin ito. Inaamin po namin there are times na akala namin hindi ka namin kailangan. Kaya hindi namin kailangang sundin ang mga salita mo. Dahil iniisip namin na mayaman na kami, marunong na kami sa buhay, kaya hawak na namin ang buhay namin. O Diyos, salamat sa paalala mo sa amin. Walang effort ang makakapagpalit sa inyong favor. Kaya ngayon pong umagang ito, nawa ang salita mong ito ay ilagay namin sa aming puso, sa aming mga isip. Na kaya kami sumasamba dahil gusto naming pangunahan ninyo kami. Gusto namin na i-bless nyo kami. Kasi kung hindi nyo kami i-bless, walang kabuluhan ang lahat ng aming ginagawa.
Salamat din po na sa aming mga pamilya, binigyan po ninyo kami ng mga anak. At ang mga anak namin ito, inuutusan mo kaming hubugin namin sila sa aral at saway disiplina ng Panginoon. Tulungan niyo po kami na gawin namin ang aming katungkulan. Naway magbigay kami ng mabubuting halimbawa sa aming mga anak, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Makita nila sa amin na kami ay sumusunod sa iyo, na inuuna ka namin sa aming mga buhay. O Diyos, nang sa ganon, sa paglaki po nila, sa ilalim po ng inyong biyaya, may pamamana namin ang aming pananampalataya sa kanila. O Diyos, maraming salamat po. Ipinapanalangin ko rin po yung mga magulang na narito. Maring nag-iisip silang, nagkamali sila ng mga priorities. Well, salamat po sa iyo, Diyos, dahil sa lahat ng mga nagsisisi, nagbabago, binibigyan niyo sila ng bagong pasimula uli. Salamat po at binigay niyo sa amin ang pundasyon, ang tunay na pundasyon ng buhay, ang iyong anak, ang aming Panginoong Kristo. Matatag ang pundasyon na binigay mo sa amin, si Jesus. Kaya, ilagay namin patuloy ang aming mga sarili at pananampalataya kay Jesus. Maging sentro si Jesus sa aming buhay. Hindi umikot ang buhay namin sa ibang bagay, sa problema, hindi umikot sa tao, kundi umikot ito sa aming pananampalataya sa Diyos. Purihin po ang Diyos sa aming mga buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen.